Magandang araw po, Tito Ike. Ako nga po pala si Anthony. Ang ikukwento ko po sa inyo ay tungkol sa dati naming helper na si Mang Lando. Isa po siyang tahimik na lalaki, magalang, at parang walang masamang tinatay sa katawan. Pero hindi namin alam, sa likod ng lahat ng iyon, may dala pala siyang kadiliman, isang sumpa, isang barang. Dumating si Mang Lando sa amin mga bandang 5:00 ng hapon. Nakaitim na jacket, basang-basa sa ulan, at may daladalang maliit na sako. Sabi ng nanay ko, "Anthony, tulungan mo nga si Mang Lando. Siya na ang magiging helper natin dito." Tahimik lang siya, pero habang tinutulungan ko siyang ibaba ang mga gamit, napansin ko agad. May maliit siyang garapon na may lamang mga buto, buhok, at parang pinatuyong palaka. Habang kumakain kami, halos hindi siya nagsasalita. Pero napansin ko, paulit-ulit siyang humihingi ng asin. Sabi ni Mama, "Lando, ito na po, dami ng asin na." Ngumiti lang siya. Pero ibang ngiti, Tito Ike. Yung tipong parang may laman. Kinagabihan, narinig ko siyang bumubulong sa likod ng bahay. Parang may kausap. May tunog ng manok na tila inuubo. Tapos biglang katahimikan. Kinabukasan, nagising ako sa sigaw ni Mama. Yung paborito naming pusa, patay. Nakapulupot sa leeg nito ang maliit na pisi at may karayom sa dila. Si Mang Lando raw ang unang nakakita. Sabi niya, "Baka lang po inatake, Ma'am." Pero may nakita akong bakas sa sahig. Parang abo, may mga bakas ng paa. Maliit, pero hindi sa tao. Kinagabihan, nanaginip ako. May matandang lalaki raw na humahawak sa dibdib ko at paulit-ulit na sinasabing, "Huwag kang makialam sa hindi mo naiintindihan." Pagkagising ko, may marka sa dibdib ko, parang paso. Kinabukasan, sinabi ko kay Mama yung nakita ko, pero natawa lang siya. "Anthony, baka napapanaginipan mo lang yan. Buti nga may katuwang tayo sa bahay." Pero hindi ako mapalagay. Kasi sa tuwing dumadaan si Mang Lando sa harap ko, amoy ko ang kakaibang sangkap, parang pinaghalong usok at bulok na karne. Lumipas ang 3 araw. Sa kwarto ni Mang Lando, kumakalat ang amoy na parang bangkay. Sabi ni Papa, baka may patay na daga, kaya binuksan niya ang bintana. Pagbukas niya, may garapon na may lamang dugo, buhok ng tao at uod. Tinakpan lang ni Mang Lando at ngumiti. "Pasensya na po, mga gamot ko yan." Isang gabi, may narinig akong kaluskos sa bubong. Pag-akyat ko, nakita kong may manok na itim na may 3 mata. Nakatingin sa akin, tapos biglang naglaho. Kinabukasan, nakita ko si Mang Lando sa likod ng bahay, nagpupulot ng mga balahibo. Simula noon, nagkasakit ang bunso kong kapatid. Hindi siya kumakain, laging nilalagnat, at sinasabi niyang may matandang lalaki sa kwarto niya na lagi raw humihinga sa tainga niya tuwing gabi. Tinawag ni Mama ang doktor, pero walang makita. Sabi ni Lando, "Ako na po bahala. May alam po ako sa ganitong karamdaman." Pinahiran niya ng langis ang noo ng kapatid ko. Pero nung gabi ring iyon, lalo siyang nangisay. Lumapit sa amin ang kapitbahay namin si Aling Norma. "Nak, mag-ingat kayo dyan sa bagong helper nyo. Narinig ko yan dati sa kabilang baryo. May sinumpa raw na pamilya sa tulong ng mga barang niya." Nang marinig ko yun, tumindig ang balahibo ko. Kinabukasan, sinundan ko si Mang Lando papunta sa likod ng bahay. Doon, nakita kong may maliit siyang altar. May kandila, itim na manok, at larawan naming pamilya. Kinilabutan ako, Tito Ike. Larawan naming pinagtutusukan niya ng karayom. Kinabukasan, si Mama naman ang nagkasakit. Nilalagnat,
nanginginig at paulit-ulit na sinasabing, "Anthony, may gumagapang sa tiyan ko." Nang buksan ko ang kumot, may bakas ng kagat, parang mula sa maliit na hayop. Si Mang Lando ang nagdala ng baso ng tubig. Pero napansin ko, bago niya inabot kay Mama, may ibinubulong siya. Pag ininom ni Mama yung tubig, bigla siyang nagsuka ng dugo. Habang naglilinis ako ng kusina, napansin ko ang mga langaw. Hindi ordinaryo, Tito Ike. Itim na itim at lumalakad ng pabaliktad sa kisame. Sumunod ako sa pinagmumulan. Banyo ni Mang Lando. Pagbukas ko ng pinto, may palanggana ng dugo. At sa gitna nito, may ulo lang manok na pinupuno niya ng buhok ni Mama. Kinagabihan, sumigaw si Papa. Nakita niyang nangingisay si Mama at sa dibdib niya, may gumagalaw sa ilalim ng balat. Parang may gumagapang na buhay na insekto. Tinawag namin si Mang Lando pero ang sagot niya, "Huwag niyo pong gagalawin, pinagagalaw pa lang po ng mga espiritu ang sumpa." Doon ko napatunayan, Tito Ike, siya nga ang may gawa. Gabi iyon, umulan ng malakas. Pumasok ako sa kulungan ng manok ni Lando. Doon ko nakita ang isa sa mga manok niya. May tali sa paa. Pero sa leeg nito, nakasabit ang buhok ni Mama. Hinampas ko ng kahoy ang manok, sabay sigaw, "Bitawan mo nanay ko!" Pagkatapos kong patayin yung manok, biglang tumahimik ang ulan. Pero kinabukasan, si Mama, patay na. Tahimik ang bahay. Si Mang Lando, nakatayo lang sa tabi ng kabaong, nakangiti. Nang tingnan ko ang labi ni Mama, may mga karayom sa ilalim ng kanyang dila. At sa ilalim ng mesa, may nakatagong maliit na garapon na may pangalan niya. Matapos ang libing ni Mama, sinundan ko si Mang Lando papunta sa likod ng bahay. Pagbukas niya ng maliit na gate, nakita ko ang kulungan ng mga manok niya. Pero hindi lang pala manok ang laman. May mga bote sa lupa, nakabaon. Bawat isa may pangalan namin. Sa loob ng barong-barong niya, nakita ko ang isang lumang notebook na kulay itim. May mga pangalan ng pamilya naming nakasulat. Sa tabi ng bawat pangalan, may nakadrawing na hayop. Si Papa, may alupihan. Si Mama, manok. Ako, kalapati. At sa tabi ng pangalan ni Mama, may marka ng krus. Kinumpronta ko siya. "Sampalin mo na ako kung kailangan, Lando, pero sabihin mo kung anong ginawa mo sa nanay ko." Tahimik lang siya, tapos ngumiti. "Hindi ko po siya pinatay, Anthony. Siya po ang nagbayad." "Bayad saan?" "Sa kasalanan ng inyong pamilya." Tapos tumalikod siya at sa likod niya may lumabas na itim na usok, parang kaluluwa ng hayop na pinatay. Dumating si Aling Norma. Sinabi niyang si Mang Lando raw ay apo ng isang mambabarang sa Samar. Pinugutan daw ng ulo ng lolo ko noon ang ama ni Lando dahil sa lupa. Ngayon, bumalik siya para gumanti, gamit ang mga barang ng kanyang angkan. Nagdesisyon ako. Kukunin ko ang mga garapon niya at susunugin lahat. Pero bago ko pa magawa, narinig ko siyang bumubulong mula sa labas ng bintana. "Kapag sinira mo yan, Anthony, ikaw ang susunod." Lumapit ako sa isang albularyo, si Mang Piping. Sabi niya, "Anak, hindi basta-basta ang barang ng taong yan. Kung susunugin mo ang mga garapon, kailangan mong punitin din ang tali ng mga kaluluwa." Binigyan niya ako ng langis, asin at dasal. Gabi iyon, sabay kaming pumunta ni Mang Piping sa likod ng bahay.
Isa-isa naming hinukay ang mga garapon. Pagbukas ko ng unang garapon, may maliit na alupihan na buhay pa. Sumirit ito sa kamay ko at kumapit sa balat ko. Nanginginig ako pero tinapon ko sa apoy. Sumigaw si Mang Lando mula sa loob ng bahay. "Wag! Hindi mo alam ang ginagawa mo." Lumabas siya. Dala ang itim niyang manok. Pinakawalan niya ito. Lumipad diretso sa mukha ni Mang Pepeng. Ngungit nakailag si Mang Pepeng at itinapon ng langis sa mukha ni Lando. Biglang sumigaw si Lando, "Hindi ako mamamatay. Hanggat may natitirang pangalan sa lupa, buhay ako." Nasunog ang mga garapon. At habang nasusunog, nagsisigawan si Lando hanggang sa matunaw ang balat niya. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang katawan niya. Parang tinusta, tuyong-tuyo. Pero walang sunog sa paligid. Sa tabi niya, may nakasulat sa lupa, "Hindi pa tapos." Lumipas ang ilang linggo. Tahimik ang bahay. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang kaluskos ng manok sa labas. Akala ko alingaw-ngaw lang ng takot. Hanggang isang gabi, nakita ko sa bintana. Si Mang Lando, nakangiti, walang balat at may daladalang bagong garapon. Lumipat kami ng bahay, pero hindi natapos ang kababalaghan. Nagkakasakit pa rin si Papa at gabi-gabi may langaw na dumadapo sa ilong niya. Minsan, naririnig kong binubulong sa tenga ko, "Anthony, ikaw na ang susunod." Sa panaginip ko, nakita ko si Mama. Umiiyak siya, hawak ang garapon na may pangalan ko. "Anak, patawarin mo ako. Isinuko ko ang sarili ko para sa inyo." Nang hawakan ko siya, naglaho siya sa alikabok. Kinabukasan, patay si Papa. Walang sugat, walang palatandaan. Pero sa dibdib niya, may nakabaong karayom. At sa ulunan ng kama niya, may bote. Nakasulat, "Anthony, huling utang." Pinatawag ko si Mang Pepeng ulit. Pero sabi niya, "Anak, may natira pa. Ikaw ang huling tali." Binigyan niya ako ng dasal. Pero bago ko pa mabigkas, narinig ko ang tinig ni Mang Lando sa tenga ko. "Hindi mo na kailangan lumaban. Barang ka na rin." Ngayon, Tito Ike, habang kinukwento ko ito sa inyo, naririnig ko ulit ang kaluskos ng manok sa ilalim ng mesa. May garapon sa tabi ko at nakasulat dito ang pangalan ko.